Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat namang Diyos sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa presensya ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Naniniwala kami pa, katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, nakasama namin ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Maging ito man ay online worship o physical worship, O God. Kami ay iyong sinasamahan sapagkat ang iyong mga salita ay aming ipinangangaral. Salamat po Diyos, patuloy po. Pagpalain mo ang bawat isang nakikinig at pagpalain mo, O Diyos, ang iyong likod na gagamitin sa oras na ito upang ipahayag ang iyong mga salita. Salamat o Diyos, patuloy po. Gabayan niyo po kami at kinikilala po namin kung saan ng dalawa at tatlo nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Sa umaga pong ito ay gusto kong magbahagi sa temang Where is God when it hurts? At ang ating konteksto ay matatagpuan sa Santiago chapter 1. Sa Santiago chapter 1 verse 2, ganito po ang sinasabi: mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Okay? Where is God when it hurts? Nasaan ang Diyos kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok? Hallelujah. Marahil ay ang bawat isa, kung iba sa atin, ay itinatanong ang napakahalagang tanong na ito. Nasaan ba ang Diyos kapag ako ay nasa gitna ng pagsubok? Nasaan ba ang Diyos kapag ako ay dumaranas ng mga problema? Nasaan ba ang Diyos kapag ako ay nahihirapan? Kapag ako ay nagdurusa? Hallelujah. Where is God when it hurts? Ang una ko pong punto na gusto kong ibahagi, why Satan sends trials? No? Alam po natin na ang mga trials, ang mga pagsubok, ang mga paghihirap, ang mga hamon sa buhay, yung mga adversities na dinaranas po natin ay hindi galing sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, ang lahat lamang na magaganda at mabubuting bagay ang siya lamang galing sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti, at ang Diyos natin ay mayroong magandang plano sa bawat isa sa atin. Kaya sa Kanya lamang nanggagaling ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay. Hallelujah. Ngayon, ang masasamang bagay, yung mga bagay na hindi maganda, na dumarating sa buhay ng tao, yung mga adversities, mga atrocities, iba't ibang klase ng pagsubok, mga bagyo, delubyo, yung mga pagkasira, sa dyablo po nanggagaling yan. Sapagkat ang sabi ng Bible, sa simula't simula pa, ang dyablo ay isa ng mamamatay tao. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 10, the thief has come to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you might have life and might have it more abundantly. So, ang dyablo ay dumating upang pumatay, upang magnakaw, upang manira. Subalit ang sabi ni Jesus, ako ay dumating upang magbigay ng buhay at buhay na kasiyasiya. Hallelujah. Praise the Lord. So magkabaligtad po. Magkabaligtad po ang objective ni Satanas at ng dyablo. Si Satanas, gusto niyang sirain tayo
Gusto niyang patayin tayo. Gusto niyang wasakin tayo. No? Sapagkat yun po ang kanyang nature. No? Kaya nga po, yung mga bulkan na sumasabog na yan, no? Yung mga sakit na dumarating na yan, yung mga plagues, ano? Galing po sa kalaban yan, galing po sa diablo yan. No? Yung pong pandemic na yan, yung COVID na yan, na hinaharap ng buong mundo, ay galing po sa kalaban. Hindi galing sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pero, ang plano po ng Diyos sa mga bagay na yan ay maganda. No? If Satan sends trials to kill us, to destroy us, and to steal us, iba po yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, why God permits trials, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, no? Ang mga sakit at karamdaman, ang mga habon sa buhay, iba't ibang suliranin, no? Sapagkat ang plano ng Diyos ay maganda. Kasi sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to give you hope and future, plans not to harm you." No? Hindi po kailanman pinlano ng Diyos na tayo ay saktan, no? Na tayo ay sirain. Hallelujah. Ang plano niya ay maganda. Hallelujah. Una, kaya po niya pinapahintulutan niya sa ating buhay is to break us. Break us. No? Upang tayo ay basagin. Hallelujah. Praise the Lord. Upang tayo ay basagin. Bakit kailangan tayong basagin? Sapagkat tayo ay likas na makasalanan. We are sinners in nature. Ano po? At tayo po ay isinilang sa fallen world. No? Tayo ay isinilang sa mundong ito na corrupted sa kasalanan. Kaya nga bumaba si Jesus, no? Nagkatawang tao, siya ay namuhay na katulad ng isang tao. 100% man and 100% God. At siya ay ibinayubay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang tayo palayain sa sumpa ng kasalanan, upang tayo palayain sa tanikala ng kasalanan. And on the third day, no, sa ikatlong araw, siya ay muling bumangon mula sa mga patay. Siya ay umakyat sa langit, no? At siya ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama, na kung saan ang lahat ng kapamahalaan ay ipinaubaya na sa Kanya ng Diyos Ama. Subalit hindi niya po tayo iniwan na nag-iisa. Pinadala niya ang banal na Espiritu sa atin. Hallelujah. Kaya po ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin ngayon, mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi niya, ang selyo ng ating pagkatubos ay ang banal na Espiritu. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Corinto. Hallelujah. Kaya po, pinapahintulutan ng Diyos ang pagsubok na yan upang tayo ay basagin. No? Basagin. Hallelujah. To break us. To break our bad habits. No? Kaya po, hindi po tayo magtataka ngayon kung bakit may mga kabataan, may mga tao na nagpo-post sa Facebook, sa social media, na binabatikos po nila ang aking Pangulong Duterte. No? Meron po nagsabi na isa pang public school teacher, no? Sabi niya, sino mang makakapatay kay Duterte, magbibigay ako ng 50 million. No? Hallelujah. Kahit wala po siyang 50 million. No? Ginagawa po nilang libangan. Tapos merong sumunod, dodoblihin ko yung 50 million, gagawin ko 100 million, mapatay lamang si Duterte. Tapos may nagsabi na 75 million. No? May mga ganon. No?
Ang pinagtataka ko lang, alam naman po nila yung konsekwensya ng kanilang ginagawa. Alam nila na later on, maaaring sila ay makulong because that is a case of grave threats, no? And it is an issue of national security kasi ang presidente ang iyong pinagbabantaan, ang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa. So it talks about national security. Kaya yun po, silang lahat ay hinuli ng CIDG, silang lahat ay nakulong, umiiyak, humahagulgol, nagsisisi sa kanilang ginawa. No? Alam naman po nila na yun ang kanilang kahihinatnan. Pero bakit po nila ginawa yun? Because they are servant of sins. Sila ay alipin ng kasalanan. Sila ay nakatalikala sa kasalanan. Kaya po, ang sabi ko nga po sa mga magulang, ang bilin ko po sa mga magulang, habang bata pa ang inyong mga anak, dalhin niyo sila sa Sunday school, no? Kaya po meron tayong mga masisipag na Sunday school teacher na nagtuturo doon sa kabila, no? Nagtuturo po sila sa mga bata ng salita ng Diyos. Mga teachers po yan, mga kapatid, mga minamahal. Bakit po? Kasi ang sabi ng Proverbs, no? Sabi po ng Proverbs, teach them in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. No? Habang bata pa sila, turuan na sila ng salita ng Diyos. Kapag sila ay lumaki, hindi na sila hihiwalay dito. Hallelujah. Kaya po, habang bata pa sila, ay nadidisiplina na po sila sa church. No? Huwag po natin ipagkakait sa mga bata na sila ay dalhin natin sa church every Sunday. No? Meron po tayo Sunday school. No? Habang bata pa sila, ay natatandaan sila ng salita ng Diyos. No? Nadidisiplina na sila kasi kapag hindi po natin sila dinisiplina, tandaan mo kapatid, ang mundo ang magdidisiplina sa Kanya. Ang mundo ang magdidisiplina sa kanila. Hallelujah. Kaya sa bahay pa lang, disiplinahin na po natin ang ating mga anak. Sabi ko nga po, kapag ikaw ay nasa church at ang iyong mga anak ay pinababayaan mo sa sanlibutan, pinapabayaan mo silang iba-iba yung kasama nila, hindi mananampalataya. Ang sabi ko nga po, maghanda ka na ng panghospital, maghanda ka na ng pampiyansa, kapatid. Maghanda ka na ikaw ay magkakaroon ng apo sa hindi tamang panahon. Kaya kapatid, habang bata pa sila, disiplinahin na po natin sila. No? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kung minsan, kadalasan pinapahintulutan ng Diyos ang mga problema, ang mga pagsubok sa buhay po natin. Kung tayo ay basagin. No? Kasi kapag hindi tayo basag, no? Hindi niya tayo mabubuo. Kailangan basagin muna niya tayo upang tayo ay kanyang mabuo. Sabi nga po ng isang awit, I am the clay and you are the potter. No? Ikaw ang manlililok at ako yung mad. No? Kaya na, kinakailangan tayo po ay mag-submit sa potter, no? Ayon sa kanyang disenyo. Tayo ay magpailalim ayon sa kanyang pagdidisenyo. No? Kasi hindi po niya tayo mabubuo. No? Kaya kailangan na basagin muna niya tayo, no? Upang tayo ay kanyang mabuo. Yung broken pieces, no? Kaya po mayroong kantang broken pieces, no? Di po ba? Yung broken pieces ay kanyang bubuuin, no? Hallelujah. Kailangan basagin mo muna niya, kapatid, upang ikaw ay kanyang mabuo. Kasi hindi kanya mabubuo ng ayon sa kanyang wangis kapag hindi kanya binasag. Kaya kapatid,
Isip-sipin mo kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok. Binabasag ka ng Panginoon. Merong nais ituro sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga po, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, no, from the Old Testament to the New Testament, tingnan po natin kung paano kumikilos ang Diyos sa mga taong ginagamit niya, no, para sa kanyang kaharian. Huwag po tayong tumitingin sa mga character, kasi yung mga character ay imperfect. No? Tumingin po tayo sa perfectong Diyos. Kaya po sa ating buhay, tingnan po natin kung ano ang plano ng Diyos, kung bakit hinahayaan niya yung mga pagsubok na yan sa ating buhay. Hindi po tayo magtataka ngayon, no? Bakit hinayaan ng Panginoon ang COVID, ang N-COVID, no? Sa buong mundo. Tandaan mo kapatid, hindi lamang sa Pilipinas nagkaroon ng N-COVID, kundi sa buong mundo. Tinuturing po tayong third world country ang Pilipinas. At alin po yung mga first world countries? Ang Amerika, ang United Kingdom, ang Italy, ang Spain, ang Canada, Australia. Yan po yung mga first world countries. No? Pero tingnan po natin, na ang COVID ay walang sinisino. No? Pati mga pangyariang bansa ay hindi sinanto ng COVID na ito. Sila pa nga ang unang-unang tinamaan ng matindi. More than 1 million na po yung infected sa Amerika. No? At sa UK, pumapangalawa. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, pinapahinturutan ng Diyos ang pagsubok, ang problema, sapagkat mayroon po siyang magandang plano sa bawat isa. No? Upang ang bawat isa ay magbalik loob sa Kanya. No? Kasi ang mundo po ay masyado ng abala sa pagpapayaman. No? Masyado ng abala sa pera. Ang dinidiyos po nila ay ang pera, ang katanyagan. Ano po? Kaya, alam po ninyo, nung panahon ni Noah, nakita ng Diyos na napakasama na ng tao, kaya ito'y winasak niya sa pagitan ng isang malaking baha, na kung saan si Noah lamang ang nakaligtas ng kanyang sambahayan. Hallelujah. Subalit, nagkaroon po ng covenant ng mga panahong yon. Ang sabi ng Panginoon, siya po ay nalungkot. Sabi niya, hindi ko na muling wawasakin ang mundo sa magitan ng baha. At ang magiging tanda riyan ay yung rainbow. Yung rainbow. Ano ba sa Tagalog ng rainbow? Bahaghari. Thank you, Nok. Bahaghari. Kapag nakakita po tayo ng bahaghari, mga kapatid, yan po ay tanda na hindi nawawasakin ng Diyos ang mundo sa magitan ng baha. Subalit, alam po ninyo, nung mangyari yun, naubos ang sangkatauhan. Lahat ng nabubuhay sa lupa ay namatay, maliban lamang doon sa mga nakasakay doon sa arko. No? Ilang po nakasakay sa arko, yung naging obedient sa Kanya, yung nanampalataya sa Diyos, nagtiwala sa Diyos. No? Yung pamilya ni Noah, sila lang po yung nakaligtas, at yung mga pares ng hayop na inilulan niya doon sa arko. No? Sila lamang po yung nakaligtas. Ngayon, ang pinadala ng Panginoon ay, o yung pinahintulutan ng Panginoon ay yung COVID-19. No? Napakarami na po ang namamatay, napakarami ang nahahawa. No? At ang buong mundo ay talagang na-shaken. No? Ang buong mundo ay talagang natakot. Kasi pati mga doktor ay namamatay. Pati mga nurses ay namamatay, natutumba. No? Hallelujah. Kaya mga kapatid, tandaan mo,
Kaya pinapahintulutan ng Diyos ang mga problema, suliranin, pagsubok, dilubyo sa mundo, sapagkat napaganda ng kanyang plano. At ganun din sa buhay mo, kapatid. Kaya ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin, sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Gusto niyang ikaw ay basagin. Gusto niyang ikaw ay muling buuin ng ayon sa kanyang dakilang disenyo, dun sa kanyang dakilang plano, upang ikaw ay patuloy na mag-enjoy sa buhay na kanyang pinagkatiwala. Hallelujah. Minsan ay ang tao ay nawawala ng tiwala kapag siya dumaranas sa pagsubok. Para bang sinasabi niya na siya ay pinabayaan ng Diyos, para hindi siya mahal ng Diyos. No? Kapatid, yun lamang ikaw ay nagising sa umaga, no? Na malakas ang katawan at wala sa ospital. No? Pinrovide na ng Diyos ang iyong kailangan. Hallelujah. Ngayon, na-realize ng mundo that health is more important than wealth. Health is more important than everything in this world. Hallelujah. Yung po munang na-realize ng mundo ngayon that health is wealth. That health is really a great blessing from the Lord. Kaya kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon kung ikaw ay malusog, kung ikaw ay walang sakit, walang karamdaman. Sapat na yun upang pasalamatan mo ang Panginoon. Tapos dumanas ka lamang ng maliit na problema. Para bang nawawala na ang Diyos sa iyo. Where is God when it hurts? Nasaan ang Diyos? Ngayon ako'y nahihirapan. Kapatid, the Lord watches over you. He who watches over you will never slumber nor sleep. Will neither slumber nor sleep. Hindi siya natutulog, hindi siya nawawaglit, hindi siya nahihimbing. Pinapanood ka ng Panginoon. Hallelujah. Ano man ang pagsubok na dinaranas mo, kapatid? No? Dinanas lahat yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, He could sympathize with you. No? He could relate with you what you are experiencing right now. No? Naiintindihan ka niya, naunawaan ka niya. At tutulungan ka ng Panginoon upang yan ay iyong malampasan, upang yan ay iyong mapagtagumpayan, sapagkat bubuin ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat. Ang sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to give you hope and future. Yan po ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya hindi ka dapat mag-alala, magtiwala ka lang sa Diyos. Ang susi, ikaw ay manampalataya, sapagkat hindi po natin kayang i-please ang Panginoon. Hindi natin pwedeng bigyan ng kaluguran ng Diyos kung tayo ay walang pananampalataya, kung tayo walang pananalig sa Diyos. Kaya kapatid, manalig ka, manampalataya ka sa Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang dinaranas mo ngayon, maganda ang kahinat na niyan kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Maraming salamat, kapatid, at hanggang dito lamang gusto kong bahagi sa iyo at tayo ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito sa iyong mga salita na aming narinig, na kung saan, O Diyos, napakaganda ng plano mo sa aming mga buhay, na kapag kami pala ay dumaran sa mga problema, ng mga pagsubok, O Diyos, ikaw ay nakatunghay sa amin, ikaw ay nakatingin sa amin, at ikaw ay nakikipagsimpatiya sa amin. Nauunawaan mo kami, Panginoon. Kaya po, salamat. Salamat, meron kaming Diyos na pinaglilingkuran. Meron kaming Diyos na pwedeng sandalan sa lahat ng pagkakataon. Nagtitiwala po kami sa iyo, Ama. Ano man ang dinaranas namin, naniniwala kami na ito'y aming malalampasan. Naniniwala kami na ito'y aming pagtatagumpayan, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may kontrol ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na may akda ng lahat, Panginoon. Kaya po, maraming salamat sa mga nakinig sa iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. Sa lahat ng naabot, Panginoon, ng pangaral na ito, ng iyong
mga salita sa online, O God, patuloy po. Nawa, O Diyos, ang iyong mga salita ay tumimo sa kanilang mga puso at ito ay tumubo at mamunga sa kanilang mga buhay. Patuloy, Ama, nananampalataya po kami sa inyo, nagtitiwala po kami sa inyo, nananalig kami, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, O Diyos, na napakaganda pala ng plano mo sa bawat isa sa amin. Alam mo na namin nararanas, Panginoon Diyos, ang kahinat na nito ay napakabuti sapagkat ang aming Diyos ay Diyos na mabuti. Maraming salamat, Amang Banal. Patuloy po sa ilamang ibinabalik ang lahat ng karangalan, kapurihan, kalwalatian sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. And everybody will say, Amen. Amen.